linggo, ganun po. May Lalabas na ng itlog. lalabas na po. Okay. So, magkano naman kada isa? Ngayon po, dahil medyo mataas po yung itlog, mataas din po yung presyo ng mga manok. Nasa 350 po siya ngayon. 350 kada isa. Opo, kada isa. So, yun po, no? Kayo na po ang balang magkwenta nito. Sa 500 na heads, ang presyo daw nitong mga ready to lay ay nasa 350 po. 350. So, tapos, ang kanyang kulungan ay ito po. So, wala tayong eksaktong amount, no? Opo. Actually, mga ka-agri, mga saka, pwede naman po kasi maggumawa nito, no? Kung meron po kayong mga materyales na kahoy o kaya kawayan, so para makakabawas po sa inyong mga gastos, yung gusto. So magandang araw po, magandang hapon na po, no? Mga ka-agri, mga kasaka. So nandito tayo sa Barangay Gutad, Florida Blanca, Pampanga. So dito tayo sa mga estudyante natin kasalukuyan na ang pangalan ay si Dexter. So na-invite po tayo rito sa kanila at binigyan natin ng oras para mabisita ang kanilang lugar. So ito na po si Dexter. Magandang hapon, Dexter. Magandang hapon po, sir. So isa po sa ating mga estudyante si Dexter, no? Dexter Fernandez, no? Magalona. So kasalukuyan po kasi tayo nagpapaaral sa ating farm school na so ang course po nila doon ay ang production of high inbred rice, seeds and farm mechanization. So nandito tayo sa kanilang bahay, no? At kasama si Joseph. Yan po si Joseph, isa sa mga estudyante natin. At si Sir. Sir, magandang hapon po. Ay si Sir Candido Fernandez. Retired po siya ng teacher po. Oh, Master teacher. in In agriculture po. Sa agriculture din po, Sir. Oh. Gandang hapon. Gandang hapon po. School po, nagtuturo din po. Ay, ganun po, Sir. Kasama ko si Arnel, si Elvin. Arnel Garcia po. Garcia. Ay, ganun ba, Sir? Ako ang nagtuturo. Kasama ko po siya. Isasabihin kita sa kanya. Gana rin dito. Gandang hapon po. Si tanay mo naman, no? Dati rin, ako lang. Interview din sa business. Yan ang sarili akong estudyante noon eh. Oh. So, okay. So, pakikita po natin ang farm din na Dexter, no? So, nandito tayo sa kanilang mga alagang mga manok na tinatawag na mga native o free-range chicken, no, Sir? Ito po, sir, yung mga puti po sa Palawan native chicken. Mga puti. Mga quality po ito. Okay. Nanggaling po sa ito po yung tinatawag na parawakan. Paruwakan. Okay. Maganda po yung So, paano natin sila makikilala, Dexter? dito po, sir, makikita nyo na po sa itsura pa lang po, sir. Ganun. Sa itsura po, sir. Yung palong po nila Okay. is parang Bulaklak. opo, ganun. Tapos yung kulay din po ng kanila. Ito. Para matuto ang mga ating viewers. Ito Okay. po, yung kulay ng mata nila. Parang orange, no? Ibang-iba po sa mga native na itim po, ganun. Mm-mm. Tapos yung palong. Tsaka po yung tindog na katawan po nila. Malalaki. Malalaki. Kala po ng asil. Oh. Kala po ng iba, asil po. Oh. Na hindi po nila alam, mga native na chicken din po sila. Okay.
So para makilala nila, no, at least kaya natin Tinama po dinidiscuss. yung mga Rhode Island Red. Okay. Parang nagre-research din po ako kung yung mga heritage na chicken, pwede bang maisama sa mga native chicken. Dahil po kilala yung mga heritage chicken na mahina yung katawan. Oo. Pero kung isama mo po sa environment ng mga native chicken, masasanay po sila na matibay yung katawan po nila. Parang ganun din. Resistensya po nila. Parang ganun na lilitaw, no? Opo. Parang mga native, no? Kung akala po ng iba, mahina po yung katawan ng mga heritage chicken. Okay. Dahil po yun sa management po nila. Hindi po nila alam na pwede nang pumunta sa mga native chicken po. So napansin mo naman sa mga chicken, for example, sa tag-ulan ba hindi sila nagiging ano, yung mga compare natin sa mga yun? Ito po sir, yung mga Rhode Island Red. Okay. Dahil heritage po sila, talagang inadapt po nila talaga yung environment. Kailangan yung pasilidad po nila is malinis, laging may pagkain. Ganun po. Kasama na yun, no? Opo, So, tubig po nila. management pa rin. Management. Pagdating po sa mga natives, kahit po hindi makainom ng umaga po, buhay na buhay. Malakas po. Obra pa rin, no? Oh. Tsaka po kapag may tagulan, taginit, malakas po yung mga native. Okay. O paano naman yung mga nandito? Ayan. Yan sir, yung mga native po yung kasama ng mga heritage. Mga native na yan. Rhode Island Red na lalaki po to. Ayan, o. Ayun, yung lumitaw na mga... Sir, makikita mo naman po yung mga heritage na yung katawan po nila parang kabalag po, tapos mabalahibo. So, yung mga native natin humiwalay talaga, no? Kitang-kita naman po yung instructor ng Tsaka, minsan yung native, yung laki, no? yung body composition no? po nila. Okay, Tapos tapos dito yung mga inahin. yung mga heritage chicken po, madalang lang po yung mga naglilimlim. Hindi, actually, parang ano daw yan eh. Ang mahirap, marami ang hindi marunong maglimlim, no? Pero ngayon po, sir, may ilan naman po. Kapag nasanay din po sila sa environment din ng mga... So, meron na rin, marunong na rin sila ngayon. Pero ito mga native po, sir. Ang mga native ko, no? Pero yung mga nililimliman, may mga ano po, Rhode Island Red, napipisa po. Kumbaga sila po yung nagiging incubator po. Oh, sila lang taga-pisa, no? Parang puno lahat, ah. 8. Ayun. Ito po, sa mas marami po yung... Dito po, sir, makikita mo po dito. Ito po, Rhode Island Red po, sa shell po nila makikita. Sa kulay pa lang, no? Tapos ito po yung sa native, magkaiba po. Sa kulay. Kaya, Diba yung iba nga mga ating mga ano, pag nakakita na sanay na ganun eh. Ang tawag na sa itlog na yan eh, organic. doon po sila nagkakamali po minsan. Organic daw po, tapos kumakain ng commercial foods. Kaya, hindi, nasanay sila doon sa kulay. No? Sa mga manok po. Okay, so, Ito po sir, ibang ano din po, strain ng manok po. Plymouth Rock din po ito. Malaki po yung lahi po nito. pero hindi sila nagkakalayo ng katawan ng yung Rhode Island Red, no? Malalaki katawan, di ba? Mga native. Native. Sa mata pa lang po sir. Di ba may mga nag-aalaga tayong mga alaga ng manok na ganyan. Minsan ano, nagko-concentrate sila minsan sa manok, pinapalaki dahil ang yung mga ganito ang inalagaan dahil mas makarne. Di ba? Tapos yung iba naman, Mas mabilis po sa market yung mga native. tapos yung iba naman sa itlog naman sila, no? So bali lang lahat ang inahin mo rito. Kasi ang alam ko everyday nangingitlog yan eh. Opo. Bali yung naglilimlim po, 8 po ngayon, 8. Kaso yung 5 po, hindi po kasya. Kumbaga nakikisama din po sila. Kaya maraming itlog, no? Tapos hindi naman po sila sabay-sabay na mapipisa. No? Ang gagawin ko po, yung mga napisa po, idadala ko na po sa brooder cage po nila. Okay.
ako na po yung bahalang mag-ano po. So yung may iwan, tuloy na lang. Tuloy po nilang nililang. Okay. Para tuloy-tuloy po yung production po. Kala po nila may yung Sanay na malalakas din ang katawan, no? Tapos dito sir, may gulayan kayo, no? So may tanim kang talong. talong po. Okay. Spinach po. Tapos meron kang spin. Po, sir. May spinach na imported na tinatawag kasi walang tusok-tusok. Oo, tsaka malalaki yung ano, Tsaka malinis na agad. malaki yung ganyan dahon, no? Mga kamatis po. Tapos meron ka ding kamatis rito. Very good. Ito po sa mga tanim na to, mga organic na po matatawag po. Kasi yung fertilizer po nila, hindi po galing sa synthetic yan po. Dahil din po sa ipot ng manok. Okay, parang ano, parang ang pinalilitaw natin dito, Dexter. Nagdedepende ka na sa inyong farm. Opo. So, Umiikot na lang po. pinaikot mo, yes. Parang kung ano ang nandun sa farm mo, yun na lang ang gagamitin, di ba? So, walang nasasayang yung ipot ng manok, so pakikinabangan para sa gulay. Okay, very good sir. Tapos meron ka rin Kalabasa po. kulubasa rito. Tapos may space po na yesto dito, tinamnam pong napkin. So, yung parang perimeter niya, no, yung meron siyang ano rito, kalamansi, napier, yun. Tapos ito sir, ano yung, kasi ito, pang ano din yan eh. Madre de Agua yan, pang ano din yan. Pang ano din yan sir, sa mga alagang. Dati po sir, binawon po namin yung ipot ng manok dito. Okay. Tapos nung natuyo na po, kaya po makapagkita manok. Mga halaman, no? So, pinakikinabangan na yung ano, ipot ng ano. So, tapos meron ka ding ano rito, kamote. Tapos, sitaw. Okay. So, very good Dexter, no? Tapos, yung pong area nila, ito, naka-prepare, nakararo na. So, ano yung nakatanim dito? So, ito po sa mga pagkain po ng mga kambing, mga napya. So, nagtanim na rin, no? Tapos Ayan ito po. po, may ano na po dito, mga seedlings po ng mais. So, may nakatanim na dyan. Di pa po lumilitaw dahil bago pa lang po. Di pa na. Puro mais ba to? Mais na ata yun, no? Yung mga naka. Yan, di pa, yan, no? Yung tumubo. Mais. Dito po sir, sitaw din yan. Ay, sitaw po. Integrated po talaga naman. Ito po sir. Dito po namin binabaw yung ipot ng manok para ito po yung magiging makakompose po siya na magiging fertilizer po siya. Okay. Dito po kami kumukuha ng lupa para sa mga gulay. Kung magtatanim po kami, magpupulga. Anong practice rito? Parang lahat dyan, ano, hindi na tinatakpan. Yung Opo, ipot ng manok. ilalagay po dito yung ipot ng manok po sir. Tapos bali tatakpan na lang po ng bagya lang po. Parang hindi lang mga amoy. Actually, kahit ano na, na-expose sa sunlight, matutuyo din naman yan, no? So, tapos, sabi nga ni Sir Dexter, no? Ito, at Samura, actually, bata, no? Ilan taon na kasi? 23. So, nilipot po natin ang kanilang farm. So, sabi nga, integrated farming na talaga siya dito. May pinakita siyang alagang mga manok. Tapos, may gulayan. Pero may palayan po sila. Yan po, kaharvest lang, nakaararo po yung kanilang bukid. At mayroon din siyang mga alagang kambing dito, no? So, yung pala. Ilan na ba yung kambing mo dyan, Dexter? Bali kakapanganak ko lang po yung tatlo. Yung pong isang kambing na puti, tatlo po yung anak niya. Anak niya? Opo. So, bali na lahat. Bali 5 po yung mga anak. Tapos yung isa po, dahil matatas po yung dugo nila, sige isang anak lang po sila sir. Bali, pati anak, ilan na lahat ng kambing Bali mo? 5 po, na nagsabay-sabay naman po sa isang araw po. Ganun. Okay. So, very good, no? May marami siyang
alaga dito. Patingin natin yung ano yun, yung coral nila. Opo, yung bahay po nila. Please like, subscribe and hit the notification bell.